Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang relihiyon at filosofiya sa Asya. Malaki ang ginampanang papel ng relihiyon at filosofiya sa paghubog ng kasaysayang Asyano. Nagbigay ito ng pagpapalalim sa ideya at pananaw ng mga taga-Asya. Hinubog nito ang tao na siyang humubog din sa kaniyang lipunan. Ang relihiyon at filosofiyang Asyano ay naging basihan din ng ilan sa mga ideya at pananaw. Ang mga halimbawa ng mga ideya na ito ay yaong ukol sa kabutihan, kasamaan, buhay ng tao, hanggang sa paniniwala ukol sa realidad ng kabilang buhay. Ang relihiyon ay mula sa salitang Latin na religare, na nangangahulugang tuvain, o buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Sa tulong ng pagkakaroon ng relihiyon na may sistema at paniniwala na isinasabuhay sa araw-araw, nagagawa ng mga taong mamuhay ng payapa at may paggalang sa isa't isa. Sa makatuwid, ang relihiyon ang nagbubuklod sa pagkakaiba ng mga tao. Ngayon ay suriin natin ang impluwensya ng mga paniniwala sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. Maraming iba't ibang relihiyon ang patuloy na sumisibol o nabubuo sa Asya. Tunghayan natin ang ilan sa mga pangunahing relihiyon na ito sa Asya. Ang relihiyong Hinduismo ay nagmula sa bansang India. Sinasabing ang mga Aryan ang pangunahing tagapagtatag nito. Ang kanilang banal na aklat ay ang Vedas, ang banal na kaalaman. Naniniwala sila sa polytheismo. Ito ay ang paniniwala sa maraming Diyos. Mayroon silang tinatawag na reinkarnasyon. Ang anyo sa muling pagkabuhay ay batay sa kabutihan o kasamaang ginawa sa dating buhay. Ang karma ay may kapalit ang bawat ginagawa. Ang mabuti ay magdudulot ng kabutihan, gayon din naman sa kasamaan. Ang Budismo ay nagmula sa mga bansang China, Korea, Japan at Vietnam. Ang tagapagtatag nito ay si Siddhartha Gautama. Ito ang orihinal na pangalan ni Buddha. Ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Tripitaka o Three Baskets. Ang ibig sabihin ng Buddha ay ang naliwanagan. May 4 na dakilang katotohanan ang Budismo. Una, ang buhay at pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. Ikalawa, pagnanasa ang sanhi ng pagdurusa. Ikatlo, mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. At ikaapat, maaalis ang pagnanasa kung susunod sa 8 landas at matatamo ang tunay na kaligayahan o yung tinatawag na nirvana. Mayroong 8 dakilang daan ang Budismo. Ito ay ang tamang pag-iisip, tamang aspirasyon, tamang pananaw, tamang intensyon, tamang pagsasalita, tamang pagkilos, tamang hanapbuhay, at tamang pagkaunawa. Ang relihiyong Jainismo ay nagsimula sa bansang India. Si Rasaba ang kinikilalang tagapagtatag ng relihiyong Jainismo ayon sa Vedas. Si Mahabira o Vardhamana ang pinakatanyag na pinuno nito. Ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Kalpa Sutra. Ilan sa mga aral ng Jainismo ay ang bawat tao ay may layunin na makalaya ang kaluluwa sa pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. Naniniwala rin sila sa karma. Bawal kumain ng karne, bawal pumatay ng insekto, bawal magnakaw, at bawal magsinungaling. Ahimsa o kawalang karahasan ay ang pagrespeto sa lahat ng uri ng nilalang, mula sa mga tao hanggang sa insekto. Ang relihiyong Sikhismo ay nagmula sa bansang India at Pakistan. Ang kanilang tagapagtatag ay si Guru Nanak.
o Baba Nanak. Ang kanilang banal na aklat ay ang tinatawag na Guru Granth Sahib. Mayroon lamang silang isang Diyos na walang hanggang katotohanan ang kanyang pangalan. Ang pag-akyat ng mga kaluluwa mula sa mababang antas ng buhay patungo sa pataas na antas ng buhay. Ang nirvana ng mga Sikh ay makakamtan sa pagsama ng individual sa kanyang lumikha sa kabilang buhay. Ang relihiyong Judaismo ay nagmula sa bansang Israel na itinatag ni Abraham. Torah o 5 aklat ni Moises mula sa Lumang Tipan ang kanilang banal na aklat. May paniniwala lamang sa isang Diyos ang mga Judaismo na tinatawag na monoteistiko. Si Yahweh ang kanilang itinuturing na Diyos. Ang ibig sabihin ng Yahweh ay ako ay si ako nga. Sa 10 utos ng Diyos mauugat ang ilan sa mga aral ng Islam at Kristyanismo, sa paniniwala at aral ng Judaismo. Ang relihiyong Kristyanismo ay nagmula sa bansang Israel. Ito ay tinatag ni Hesukristo. Ang kanilang banal na aklat ay ang Holy Bible, na binubuo ng luma at bagong tipan. Naniniwala ang Kristyanismo sa 3 persona sa iisang Diyos, ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Siya ang daan, katotohanan, at ang buhay upang maligtas mula sa impyerno. Ang relihiyong Islam ay nagmula sa bansang Saudi Arabia, partikular sa Mecca. Ito ay itinatag ni Propeta Muhammad. Ang kanilang banal na aklat ay tinatawag naman na Quran o Quran. Mayroong 5 haligi ang Islam. Ito ay ang iman. Ito ay ang pananampalataya, pagpapahayag ng syahada o walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Ang sala naman ay ang pagdarasal. Ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Saka ang tawag sa pag-aabuloy. Ito ay ang pagbibigay ng ilang bahagi ng kayamanan sa nangangailangan. Ang Sam ay ang pag-aayuno. Pag-aayuno ay ang di pagkain o di pag-inom. Ang panghuli ay ang Hajj. Ito ay ang paglalakbay. Ang paglalakbay ng isang Muslim kahit isang beses lamang sa kanyang buhay papunta sa Mecca. Iisa lamang ang kanilang Diyos at ito ay si Allah at si Muhammad ang kaniyang propeta. Ang Zoroastrianismo ay nagmula sa bansang Iran o sa gitnang silangan ng Persya. Ito ay itinatag ni Zarathustra o Zoroaster. Siya ay isang mangangaral mula sa Persya na ngayon ay bansang Iran. Ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Zen Avesta. Si Ahura Mazda ang kinilala nila bilang Panginoon ng karunungan na kumakatawan sa kaliwanagan at kabutihan. Si Angra Mainyu ang kinikilala bilang Ariman na kumakatawan sa kadiliman at kasamaan. Ang relihiyong Shintoismo ay nagmula sa bansang Japan na itinatag naman ng mga Hapones. Ang Shinto ay nangangahulugang daan o kaparaanan ng Diyos. Naniniwala sila sa maraming Diyos. Mayroon din silang paniniwala sa mga espiritu na nagbabantay sa kalikasan. Ang mga deities o Diyos ay tinatawag nilang kami. Si Amaterasu ang Diyos ng araw, ang itinuturing na pinakamataas na kami. Sila ay walang tiyak na masama o mabuti. Nagsasagawa sila ng pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng pag-aalay at pagsasakripisyo sa mga kami. Ngayon ay tunghayan natin ang mga bahaging ginampanan ng mga pananaw, paniniwala at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga Asyano.
Tunay na napakaraming relihiyon sa Asya. May iba't iba mang ritual, tradisyon at Diyos na pinaniniwalaan. Nagpapakita ito na ang pagkakaroon ng relihiyon ay nagsisilbing gabay ng tao sa kanilang pamumuhay at sa lipunang kanilang ginagalawan. Ang filosofiya ay mula sa salitang Griego na philos at sophia, na ang ibig sabihin ay pagmamahal sa karunungan. Sumasalamin sa kritikal na pag-iisip ng tao upang masagot ang mga katanungan na may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at magagamit sa lahat ng aspekto ng buhay. Isa-isahin natin ang ilan sa mga kilalang filosofiya na umusbong sa Asya. Tingnan at unawain natin ang mga sumusunod. Ang filosofiyang Confucianismo ay nagmula sa bansang China. Ito ay itinatag ni Conzi o Confucius, na kilala rin sa tawag na Master Kung. Nagbibigay ang Confucianismo ng ideya, pananaw at konsepto na maaaring sundin ng tagasunod na gagabay sa kanila para maging mabuting tao at maiwasan ang masasama. Analects ang tawag sa aklat na kung saan ay nasusulat ang mga ilan sa kasabihan at kataga ni Kongzi sa kanya mga estudyante. Ang kanilang golden rule ay nagpapaliwanag na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang filosofiyang Taoismo ay nagmula sa bansang China. Ang kanilang tagapagtatag ay si Lao Tzu. Ang kaniyang pangalan ay isang taguri na ang ibig sabihin ay matanda o matandang guro. Ang Tao Te Ching o ang daan ng bertud, way of virtue, ay ang banal na aklat ng Taoismo. Mayroon silang tinatawag na Wu Wei o ang di paggalaw. Hindi ito katamaran, kundi ito ay ang pagpapaubaya sa galaw ng kalikasan. Isinasalarawan naman ng Yin at Yang na sa bawat kasamaan ay may kabutihan at sa bawat kabutihan ay may kasamaan. Ang filosofiyang legalismo ay nagmula rin sa bansang China. Ang tagapagtatag ng legalismo ay si Xiangyang, Li Si at Hang Feisu, ang mga pangunahing pilosopo na nagsulong ng ideolohiya ng legalismo. Mahigpit na ipinapatupad dito ang pagsunod sa mga batas. Mayroon silang 3 atas ng legalismo. Una ay ang Pa, ang pagpapalaganap ng mga batas. Ang pangalawa ay ang Shu. Ito ang aplikasyon ng mga nasabing batas. Ang ikatlo ay ang Shi, ang pag-organisa ng mga politikal na elemento. Sa puntong ito, mainam na alalahanin na ang legalismo ay tumutukoy sa maayos na pagpapatupad ng batas ng Estado. Ang mga filosofiyang ito ay nagsulong at nagbuklod-buklod sa mga tao na pahalagahan ang karunungan, katotohanan at kabutihan para sa malayang pagsagot sa katuturan ng buhay. Mababakas na ang pagtalakay sa mga reliyon at filosofiyang Asyano, ang tao ay patuloy na naghahanap ng kahulugan. Ang paghahanap ng kahulugan na ito ay maaring ugat kung bakit kahit sa modernong panahon ay patuloy pa din na nakakaimpluwensya ang mga filosofiya at relihiyon sa isipan at aksyon ng mga Asyano. Ito rin ay may mahalagang aspekto sa paghubog ng lipunan at kasaysayan ng Asya. Unawain at suriin ang mga impluwensyang pang-ekonomiko, politikal, at sosyal o lipunan mula sa iba't ibang reliyon at filosofiya ng mga Asyano. Isa sa mga naging impluwensya ng Hinduismo ay ang pagkakaroon ng caste system. Ang klasifikasyon ayon sa sistemang kasta ay base sa trabaho o ginagawa sa lipunan. Nagdudulot ito ng limitadong pinagkukunan ng pangangailangan ng isang tao. Ang pagkakaroon ng diskriminasyon, lalo na sa kalagayan ng mga untouchable, ang naging impluwensya nito sa sosyal o lipunan. Ang legalismo ay nakaimpluwensya
sa istriktong pagsunod sa batas. Nagbigay daan ito sa Estado upang magkaroon ng matibay at maayos na sistema ng pamamahala. Panahon ng warring state nang isilang ang pilosopiyang ito na nakatulong upang ang mga mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at sa batas. Ang paggalang sa magulang ang isa sa mga naging impluwensya ng pilosopiyang Confucianismo. Bilang pinakamatandang filosofiya, hinubog nito ang sistemang etikal na sinusunod ng mga Tsino, gayon din ang estruktura ng pamayanan. Nakaimpluwensya sa desisyon ng mga anak ang opinyon ng magulang. Patriarchal ang lipunang Confuciano, kaya nasusunod ang utos ng lalaki, at ang pinakamataas na desisyon ay sa ama para sa mga anak. Paggalang sa kalikasan, pagsamba sa mga kami o mga espiritu na nananahan sa kalikasan ang isa sa mga impluwensya ng Shintoismo. Pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran at pagkakaroon ng disiplinadong mamamayan. Nagiging gabay ito sa bawat gawa at paraan ng pamumuhay sa kapwa. Naging impluwensya naman ng relihiyong Kristyanismo ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Nang maging opisyal na relihiyon ito ni Constantine, lumawak ang Kristyanismo na pinaniwalaan din ng mga hari at reyna sa Europa. Nagkaroon ng pagpapalaga sa kapwa na nagpapairal ng pag-ibig para sa magandang pagsasama. Ilan lamang ito sa mga naging impluwensya ng relihiyon at filosofiya sa Asya. Sa katunayan, hindi lamang sa Asya ito nakaapekto, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!